Sa linggo na nga po ang inaabangang Chinese New Year, pero ngayon pa lang dinarayo na ang Binondo. Hindi lang para makisaya sa makulay na selebrasyon, kundi para rin maki-food trip. Live mula sa Binondo sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, may okasyon man o wala, talaga marami nagpupunta dito sa Binondo para ma-experience ang kulturang Chino. Maliban sa mga accessories at mga abubot, mga borloloy na may kinalaman sa Chinese culture, hindi rin daw dapat palampasin ang mga chibugan dito. Year of the Snake Man, pig, rabbit o kahit ano pang hayop. Laging bida tuwing may selebrasyon gaya ng Chinese New Year ang sumasayaw na leon at dragon. Sa kabila ng magilas at maliksing galaw ng mga naglalakihang puppet na ito, ang tila nakakapamulikat na indak ng mga dancer na nasa ilalim. Ipinakita sa amin ng grupong ito ang Lion Dance, Minus the Lion. Dito makikita na mula paa hanggang sa mga daliri sa kamay, umiindayog. Paano ba naman? Habang bitbit ng mga braso at isinasayaw ang ulo ng leon, mga kamay naman ang nagpapabukas sa bibig nito, sabay hila pa sa tali para gumalaw ang mata. Nakakapagod po. Hindi ba masakit sa braso? Hindi naman po. Pagsanay ka na po. Kailangan talaga pinag-aaralan at meron din proper procedure. Gano'ng katagal yung training? Siguro almost mga 6 months ginagawa yun to 1 year. Chinese New Year man o ordinaryong araw, pirming dinudumog ang Chinatown sa Maynila. Bukod sa mga pandekorasyon at burloloy na may kinalaman sa kulturang Chino, para saan pa nga ba? Kundi food trip. Nariyan ang walang sinlagkit na tikoy, hile-hilerang mga prutas gaya ng kiat-kiat, apples at dragon fruit, at maging ang all-time favorite ng mga Pinoy, pika-pika sa kalsada tulad ng squid balls, mani, mais at kahit kesong puti ng Laguna. May connection ba yung kesong puti sa Chinese New Year? Hindi ko po alam kung may connection po Wala connection pero masarap. Apo. At para naman sa mga hindi pa solved sa pangkaraniwan ng natitikman, maglibot-libot lang daw. Bukod sa mga street food at iba't ibang kakanin dito sa Chinatown, isa raw masarap na hantingin dito sa mga sulok-sulok ng Binondo ay yung mga maliliit na eatery gaya nito. Welcome to authentic Chinese karinderya. Sa pagtsatsyani pa lang ng balahibo ng Peking duck, alam na kung ano ang specialty sa loob. Kyomo a o pato sa luya, ama mishwa a o Peking duck sa miswa. Meron ding chicken feet na may pipino at sili. At syempre, fresh lumpia. Hindi sila gumagamit ng bitchin. Parang ang ginagamit lang namin asin tsaka chicken powder. Masarap siya. Sa sulok na ito ng Kamaynilaan, kapag nagsama-sama, walang Chino, walang Pinoy. Lahat tila walang ibang nais kundi ang magpakabusog at magdiwang. Sino mas mahilig sa festivities? Chinese, Filipino? Filipino, medyo konti. Pag sa food? Food, Chinese food. Pagdating sa mga businesses, tsaka mga careers, yung mga success nila, talagang we follow their traditions. Jessica, bukas Sabado ay tinatayang 1,000 o 1,000 ang makikisa sa parada na dadaan sa mga pangunahing kalsada dito sa Binondo. Kabilang na itong Ongpin, Quintin Paredes at Escolta. Sa linggo naman, isang grand parade ang gagawin bandang alas 3 ng hapon na magsisimula naman sa Plaza Lorenzo Ruiz. Jessica? So dun sa mga gustong pumunta dyan para makiselebrate ng Chinese New Year, mas maganda maglakad na lang, di ba Cedric? Kasi sigurado kahit walang Chinese New Year, yung lugar na yan talagang traffic na ano pa kaya ngayong Chinese New Year? Tama, Jessica, bandang alas 3 kanina, nung nagsimula, mapansin natin na nagda-traffic na dito, even papunta dun sa Divisoria, talagang siksika na yung mga sasakyan papunta dito. At sabi nga ng mga otoridad, ay meron naman daw silang i-release na rerouting. Ito yung rerouting scheme. Ito yung siguro dapat antabayan ng mga kababayan natin na magdadala naman sa sasakyan papunta dito sa darating na Sabado at syempre sa Linggo. Jessica? Okay, mukhang hindi na lang mga Chino o mga Chinoy ang nagse-celebrate nito. Marami na ring Pilipino na nandyan sa Binondo, no? Cedric, at bumibili rin ng mga tikoy, mga pamahiing prutas, etc.
Alam mo, Jessica, isang bagay na tinanong natin doon sa mga Pilipino na nakita natin dito kanina. At one interesting sagot sa atin kanina, yung pinakita natin. Ang sabi nila, very inspiring daw kasi itong yung record pagdating sa businesses at saka success nitong mga Chinese ay doon sa isang na-interview natin. Very inspiring daw. Kaya kung siya daw ang tatanungin, ito daw yung reason kung bakit tayo mga Pilipino ay talagang na-attract dito sa kultura ng Chinese. At tama ka, dito sa paglilibot natin kanina, even yung ibang mga races, may mga Americans, may mga Europeans tayo nakita dito na naglilibot at inaasahan nga pagdating pa ng weekend ay lalong dadami pa yung mga tao dito, Jessica. Maraming bumibili ng Lucky Charms. Maraming salamat. Happy New Year sa'yo, Cedric Castillo.